Magandang umaga mga ka-ICDEC. 9 o'clock is ICDEC hour. Ako si Jomel Florendo, ang inyong magiging host. Sa mga viewers at listeners po natin, especially sa member po ng ICDEC, welcome sa unang episode ng ating segment, kung saan mas makikilala po natin ang ICDEC. Usapang ICDEC, kwento at talakayan. At alam niyo po ba na espesyal ang ating unang episode dahil naligo po ako, unang-una. At naka-quote, kitang-kita nyo naman. Pero hindi. Para po sa ating unang episode, ating pong pag-uusapan ng isang mahalagang topic or usapin na madalas po nating naririnig pero hindi natin nabibigyan ng utmost priority. Walang iba kung hindi ang insurance. At para gabayan tayo sa talakayang ito, at para mas maunawaan po natin ang insurance, makakasama po natin walang iba kundi ang Business Enterprise Supervisor ng ICDEC, Sir Jmar Peñamandes. Sir Jmar, kamusta po ang buhay-buhay? Okay naman, magandang umaga sa ating mga televiewers na nakikinig at nanonood. Maraming salamat din, Jomel, dahil na-imbitahan niyo ako dito. First episode, tama? Opo, unang episode po ito ng ating segment. Medyo nape-pressure tuloy ako. Yan. Yun. Sabi ko nga, Sir Jay, kanina, madalas po namin naririnig o natin naririnig yung insurance. Pero hindi natin nabibigyan diin o napapag-usapan. So para po sa mga viewers natin at listeners, pwede nyo po bang ipaliwanag sa maiksing paraan kung ano po yung insurance at ano po yung kahalagahan niya? Okay. Alam na naman natin ang insurance, di ba? Yung salitang insurance. So kung papaiksiin natin at papasimplihin natin yung kahulugan niya, sa Tagalog, tinatawag itong seguro. So ang function niya o ang layunin ni insurance is yung protektahan tayo sa pagdating in case of calamities, emergencies. Ang layunin din nito is yung protektahan yung mga ari-arian natin. Depende sa klase ng insurance na kukunin ng tao. So, mamaya matatalakay natin. Alam kong may hinanda ka, madaming tanong eh. Oo. Yun. So, $1 million question. So, in short, protection si insurance para sa mga karamihan. So, yun po yung pinakang primary goal or layunin po ng insurance, protektahan tama, yung mga tao. Tama. Personally po, sir, meron po akong mga naririnig na misconception yan pagdating nga diyan sa insurance. Yun daw pang matanda lang siya, mahal mag-avail, yung po mga misconception. So ngayon po, pwede po ba nating baliin yung mga haka-haka sa insurance? Tama ka dyan, madaming misconceptions about insurance. In fact, may mga naririnig din ako kadalasan, baka lang scam yan. Yun yung mga kadalasang sinasabi ng mga ilan. Pero tayo naman dito sa ICDEC, trusted na tayo dahil ICDEC has been with us for over 57 years. Tama? 57 years. Yan. So, nag-aalok si ICDEC ng insurance at kapag napakinggan ng tao na si ICDEC, so nandun na agad yung tiwala dahil nga matagal na tayong nag-ooperate ng ating business. At isa pa doon sa mga misconceptions is yung sinabi mo kanina para lamang sa matatanda. Hindi lamang siya para sa matatanda. Meron din siyang kagaya ng para sa bata. Ayan. Meron din in-offer para sa pamilya, sa lahat ng membro ng pamilya. So any ibang trabaho po ng tao. Yan, tama. Madami si insurance na product plans na angkop para doon sa mga status or yung mga occupation ng mga bawat individual. Meron din in fact na group na pwedeng isali si insurance. Yan, halimbawa kung tricycle driver ka, pwede ka sa ng mga tricycle driver. Yes, meron yung mga plans. So, yung mga misconceptions talaga nandiyan lang yan, hindi yan mawawala. Pero yun nga, ang gusto nating iparating sa mga mamamayan, sa mga kababayan natin is meron tayong plano or insurance plans na akma base doon sa estado ng kanilang buhay o yung kanilang trabaho. Saka maganda po dun sa sinabi niyo po. Pagka idinikit po yung insurance or yung binebenta po sa isang samahan na trusted, katulad nga po ng ICDEC. Yan, nag-alok po ng
insurance ng ICDEC, mas papaniwalaan dahil established na nga po yung ating cooperative, yung ICDEC. So pag dinikit po yung insurance, mas papaniwalaan. So tama po tayo doon. Pero ito Sir Jay, paano nakakatulong ang insurance sa pagpaplano ng financial future ng isang individual o ng isang pamilya? Yan, magandang tanong din yan, Sir Jomel. Tayo naman, ikaw bilang breadwinner ng family, tama ikaw. So pinoprotektahan nito yung savings. Tayo naman sa lahat ng pamilya, hanggat makakapag-ipon tayo, yun yung ginagawa natin. So kung mayroon tayong insurance, nagkakaroon tayo ng peace of mind just in case na may mangyari sa atin na masama or dahilan para mawalan na yung income na pumapasok sa family. So si insurance is nandoon para sumalo doon sa gastusin man kung in case man na may mangyari doon sa breadwinner. Tama yung sagot mo. Yun. So ang kadalasan nangyayari sa mga Pinoy, sa atin dito, alam mo ba kung bakit mahirap mapakuha ng insurance ang mga Pinoy? Magaling tayo sa coping o yung mataas yung ating coping mechanism. Like for example, yung nangyari nung nakaraang bagyo. Anong pangalan to? Karina. Yun. So sa kamay nila yung pinuntere niya, di ba? Binaha yung Manila. Pero anong ginawa ng mga Pinoy? Nag-focus pa ng mga kalokohan. Tsaka nag-swimming. Nag-swimming, di ba? Another example, pag halimbawa nasunugan ng bahay, may fire insurance. Hindi nakukuha dahil pwede naman ako makitira kay tiyahin, sa mga kamag-anakan. Ganyan ang Pinoy, kaya mahirap mapakuha. Very adaptive tayo sa environment. Yung mga calamities na dumarating, madaling maka-adapt ang mga Pinoy. So connected po doon sa mga nabanggit po. Paano po nakakatulong yung insurance sa, yan nga, in case of emergency, katulad nga po nabanggit natin na bagyong Karina, katulad may mga kotseng binaha, saka yung mga bahay o properties po na binaha. Paano po nakakatulong ang insurance pagdating po sa mga sasakyan? Nabanggit mo yung binaha tapos yung mga sasakyan is nalubog. So, kung hindi ka insured, natural, ikaw ang gagastos, papaayos mo yung sasakyan mo. Pero kung insured ka, nandun sa insurance, may pagkukunan. Papasok dyan yung tinatawag natin na comprehensive, na banggit mo nga sa sasakyan. Halimbawa, meron siyang allied peril, so yung act of nature na tinatawag. So kung insured ka, pwedeng doon ka kumuha kay insurance ng ipapanggastos mo, ipangbabayad mo, doon sa ipapaayos mo. Kaya mas mahalaga po na insured. Oo naman. So bilang tayo naman po parehas tayong empleyado ng ICDEC. Tapos alam po natin na ang ICDEC po ay isang CAC or Co-op Assurance Center po ng clients. Pwede po ba natin ipaliwanag kung ano po yung clients, anong klaseng samahan po siya or organization? Okay. So si CAC, tayo ang nare-represent niya, si ICDEC. We are Co-op Assurance Center. So nakipag-tie up tayo kay Climbs, partnership. Si Climbs is, kagaya rin natin, isang kooperatiba din. Cooperative. Yes, based on Mindanao. So, bale, siya yung insurance provider ni ICDEC. So, si ICDEC is nag-act as an agent. Tapos, very convenient pagdating dito sa mga kababayan natin dahil hindi na sila lalayo, hindi na sila luluwas ng Manila para makakuha lang ng insurance. O kaya sa mismong claims pa pupunta, hindi natin Oo, tama. So yun, sa paraang ganun, mas mapapadali yung proseso nila ng pag-a-avail ng insurance. Dahil pupunta na lang sa atin. Pero di ba Sir Jay, bilang CAC, ang ICDEC ng Climbs, marami po siyang ino-offer na insurance product. Ayun, so na-mention mo, madaming ino-offer si ICDEC na insurance. So hahatiin ko yan sa dalawang types. So, una is yung life insurances, which is, ang usapin dito is all about life. Yan. Pangalawa is yung non-life insurances. Kasama dito yung mga accidents, fire insurance, car comprehensive, yan. Yung featured product natin is yung tinatawag nating Advantage. So, si Advantage, si Advantage? Si Advantage ay basically isa siyang fire assistance insurance. Residential fire, which ibig sabihin pinoprotektahan niya yung bahay.
So, meron siyang cash assistance na nasa 50,000 pesos maximum. Oo. Hindi lang yan dahil may bonus siya na CPL o yung tinatawag nating Comprehensive Personal Liability. No? Kung maitanong mo kung ano yun, ang layunin nito, yung function ng CPL is yung halimbawa, puprotektahan yung mga third person na pumupunta or pumunta dun sa bahay mo or within your premises. Halimbawa, nadulas. Liable ka. Liable. Halimbawa, may bisita ka sa inyo, tapos nung pagpasok nila dun sa bahay, may nangyari masama. Nadulas. Ganyan. So, nabago kang ulo. Ganon. So, kung insured tayo dun sa Advantage, meron kang up to 24,000 pesos na pwedeng makuha kay insurance para ipagamot yung bisita ninyo. Yun, So, hindi lang yan. Meron siyang kasamang death by accident. Nagko-cover naman siya ng 25,000 pesos. So, kung halimbawa, yung insured is na namatay sa vehicular crash, yon, so covered siya up to 25,000 pesos. Covered po siya naman. And then after nun, so siyempre nandiyan yung bereavement o yung process na yung ang tawag dito, yung habang lamay yun. Habang nasa ganung stage, meron din siyang ibibigay na 2,000 up to 2,500 pesos. Malaki pa rin naman po. Malaki yan para sa mga kababayan natin na na nasa laylayan. So nababanggit niyo sir kanina yung mga coverage niya, yung amount, yung 24,000 yan. Magkano po, pwede po ba namin malaman, siyempre gusto din yung tanong ng mga viewers po natin, magkano po yung annual or premium po niya? So, yung kanyang premium is, kaya naman natin, which is 300 pesos only. 300 pesos. Isang taon na yun. For a year na po yun, Yes. na-insured yung... Yes. So, yun nga yung binabanggit ko kanina about kay Climbs, which is microinsurance yung ino-offer nilang pagdating sa price ng premiums. Paano naman sir, sinisiguro ng CA, Sino-Co-op Assurance Center, na kumpleto ang protection na binibigay sa lahat ng aspeto ng buhay? Yeah. So, na-mention ko rin kanina dahil sabi ko, ang ICDEC is nag-offer ng life and non-life insurance. So, pagdating sa life, nandyan yung may tinatawag, babanggitin ko lang yung ilan kasi madami din naman. So, nandyan yung KYSE natin or KYSE na ito ay akma para sa mga bata. Meron pa rin isa yung MPP or yung tinatawag na My Parents Protect. Kasama na rito yung lolo at lola natin. So, kung may mga gusto tayong i-insured na parents, kahit matanda na sila, pwede yun, papasok siya doon sa MPP. Pagdating naman sa non-life insurance, ito na nga yung sinasabi ko, mga accidents, kasama yung Advantage dito. So, accidents, fire insurance, car comprehensive, yan. So, iba't ibang klase ng insurance para sa iba't ibang yan. Pagdating naman sa, halimbawa, dahil nabanggit mo nga aspeto ng buhay, meron din tayo para sa mga drivers, yung tricycle drivers, or yung TODA, yan, may TODA plans tayo. Meron din tayong for senior citizens na accident naman. Kanina, yun yung life. Ito naman, non-life. Meron naman tayong ino-offer sa kanila na by accidents lang. Para po naman sa mga gusto mag-avail, ng mga viewers po natin, paano po mag-apply or ano yung mga requirements po natin pag mag-a-avail po nung insurance? Madali lang. Mag-present lang tayo ng isang valid ID. And then, fill up lang tayo ng form. So, bumisita lang tayo dito sa ating tanggapan dito sa ICDEC. And then, ako naman nasa baba lang. Makikita nyo ako sa baba. At saka yung kasama ko, si Rose, siya rin yung nagpa-process nun. So, pagpasok nyo pa lang sa opisina, kitang-kita nyo na si insurance. So, yung naman po, yung application form ay lagi naman po... Yes, application. Yes, ang application madali lang. Siguro hindi pa, it wouldn't take up to 5 minutes. Okay na. Oo. Ito Sir Jay maitanong ko lang po, yung po bang insurance o yung pag-avail po natin ng insurance ay exclusive lang sa member ng ICDEC o kahit hindi po member ay pwedeng mag-avail? Dati kasi, ang ginagawa nila is for members only. Pero ngayon, open na tayo kahit hindi members. So, kahit hindi ka member ng ICDEC o yung kasapi, pwede ka na rin mag-avail ng insurance. So, mas maganda po pag nalaman po nila na
na maganda yung insurance na nilang pag-claim ay baka maingayin nyo din sila na mag-member po na ICDEC. Oo, tama. Share ko lang din yung experience ko. Last week lang to nangyari. So, mayroon tayong namatay na member and then pumunta sa akin yung mga beneficiary or yung magki-claim ng insurance. So, nagtanong siya ano yung mga requirements na kailangang ipasa. So, yun naman binibigay naman namin sa ibaba. So, upon completion ng mga requirements, ipapasa namin yan kay provider and then for approval. Pag na-approve na, then magpapadala sila ng cash dahil assistance. siyempre mayroong halimbawa mga investigasyon pa doon. Tama. Usually po, Sir Jay, ilang or inaabot po ba ng weeks or days? Kapag kumpleto yung requirements, kadalasan wala pang 1 month na-release na yan. Okay na, makukuha na. Ganun. Oo. Kaya lang tumatagal, karaniwan yung iba, ako talaga pinapakumpleto ko na agad yung requirements bago pa lang namin ipasa. Para sa ganoon, walang... pa lang okay na. Yes, oo. Hindi na rin sila magpapabalik-balik para magpasa-pasa. Ganyan. Kanina, Sir Jay, di ba napapag-usapan po natin, ang ICDEC isa sa trusted na samahan at reliable pagdating nga po dito sa mga services na ino-offer po niya. Bakit po naman, pagdating po sa insurance, bakit ICDEC yung una natin i-consider? Sa tingin po niyo? Parang na-pressure na ako sa tanong mo na. Parang ipagyayabang po natin. Bakit si ICDEC? Kasi nag-offer tayo ng mga mababang halaga na premiums. So, yung mga products natin is affordable talaga. Kahit yung mga kababayan natin na medyo kapos din sa buhay. So, yun naman yung habol natin. Mas makakuha tayo ng mas mababang premium sa insurance. Unlike nung ibang insurance companies na kung talagang may kataasan o kamahalan. Yun. Kaya yung iba ayaw kumuha ng insurance dahil nga yun, mahal. Mahirap mag-avail. Kumbaga yung ino-offer ni ICDEC is talagang pangmasa. Pangmasa. Dahil sa mababang halaga, for a year na po siya. At malaki pa yung coverage po niya. Tama. So, para sa mga kasapi natin, members or non-members of ICDEC, pumunta lang po kayo sa aming opisina, magsangguni, at ating pong pag-usapan kung ano yung mga produkto ng insurance na akma para po sa atin. Huwag po kayong mag-alala dahil ang staff naman po ni ICDEC is very approachable pagdating sa mga ganyang bagay o usapin. Para sa mga members and non-members of ICDEC, kung kayo po ay may katanungan or usapin para sa inyong mga insurance needs, huwag po kayong mahiya na pumunta sa aming tanggapan o dito sa aming opisina para po malaman ninyo or kung kayo po ay may mga katanungan ay maaari po naming masagot, mabigyan kayo ng linaw pagdating po sa mga usaping insurance. So, pwede po rin po kayo sa mga online users natin, kagaya sa Facebook. Bukas din po ang aming Facebook page. Pwede rin po kayong mag-message doon or mag-inquire about sa mga insurance products ng ICDEC. Maraming salamat po, Sir Jay. At alam ko na mas nakilala ng mga viewers po natin yung insurance. Sana nawala yung mga misconception po natin or namin pagdating po sa usaping insurance. At sa mga viewers po natin, mas maganda po nating tandaan na mas mabuting laging handa. Kaya, get insured now. Ako po si Jomel Florendo, ang inyong host. At ito ang ICDEC Hour. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode. Okay na? Okay. Kinabahan ako na. Okay na? Okay na.